Isang grupo ng mga dating opisyal ng militar ang nagpadala ng liham sa Malacanang. Hindi ani na sila nananawagan ng magbitiw ang Pangulo, kundi ilahad niya ang kanyang alam tungkol sa mga sangkot sa katiwalian para na rin sa interes ng bayan. Balita hati ni Chino Gaston. Ladies and gentlemen, the President. Kulang sa diin at tila bang panay ang teka-teka. Yan ang puna ng isang grupo ng mga dating military officials sa pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng iskandalong dulot ng katiwalian sa flood control projects. Sa open letter na kanilang ipinadala sa Malacanang, sinabi ng grupong Advocates for National Interest na panahon ng ilahad ng Pangulo ang lahat na kanyang alam sa mga sangkot sa katiwalian alang-alang sa interes ng bayan. We are not here to judge the President. Huwag na siya mag-hold ng kanyang punches. Yung ibigay niya na ng todo-todo. Mabait na bata si Presidente eh. Ang kuwang ko lamang, siguro maging decisive siya. Maging decisive. Yun ang gusto ng grupo. Yung indecision can lead to potentially severe consequences. Definitely, ang isang leader dapat mag-decide. Good or bad, there must be a decision. Pero paglilinaw ng ANI, hindi sila nananawagan ng pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo o sa mga panawagan ng pagbuo ng civilian-military junta. Noong nakarang linggo, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na may nag-alok umano sa kanya na maging bahagi ng civilian-military junta kapag napatalsik si Pangulong Marcos, bagay na kanya raw tinanggihan. May lumapit din daw sa presidente ng Caritas Philippines na si Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, pero hindi rin daw niya ito pinaunlakan. Pero sa ginagawang pagmamasid ng AFP, wala naman daw silang nakikitang banta sa gobyerno o mga palatandaang may nagbubuo ng pag-aaklas laban sa gobyerno at kahit meron, hindi raw sasali dito ang militar. That there is no such thing as a military junta within the Armed Forces of the Philippines. The AFP will never subscribe to any reset plot. Wala pang pahayag ang palasyo sa ngayon tungkol dito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.